Nagsimula ang movie kung saan ay sinabi ni Echa na palagi niyang napapanaginipan ng isang napakagwapong lalaki, na binebembang siya araw-araw, at kahit sa totoong buhay ay makikita natin na tinatabihan siya ng isang dyablo, at malalaman natin na nasa ilalim pala siya ng itim na kapangyarihan nito, at nang magising ay nagalit siya pagkadating ng kanyang asawa, dahil palagi na lang itong umuwi ng late, at sinabi niya dito na ilagay mo naman sa tamang lalagyan ang mga gamit mo, at sinunod naman siya ni Ariel ngunit tinanggal naman ito ng dyablo kaya't nagalit tuloy si Eche kay Ariel, at habang kumakain ay nagkasagutan silang dalawa. Kinabukasan pagpasok sa trabaho ay sinabi niya sa kanyang kaibigan na nagbago na ang kanyang asawa dahil hindi na siya pinapansin nito na gaya ng dati, baka naman kasi ganon ka din sa kanya, at kung gusto mong pansinin kanya ay magpa-sexy ka mamayang gabi, samantala ay ganito din pala ang sinasabi ni Ariel sa kanyang kaibigan sa trabaho, at kinagabihan ay nagpa-sexy na si Eche kay Ariel, at mapang-akit na niyang kinausap ito, kaya't agad namang naramdaman ni Ariel na gustong magpabembang sa kanya ni Eche, at habang nag-e-enjoy sila ay makikita naman nating nakikipagbembangan din kay Eche ang dyablo, at nang makatulog ng mahimbing si Eche ay nakita na naman niya sa kanyang panaginip ang gwapong lalaki, at nagalit ito sa kanya at sinabing hindi ka na makakawala sa akin, at pagkatapos ay nilagyan siya nito ng isang piraso ng bulaklak sa kanyang tiyan, at nang magising ng dahil sa takot ay nakita niya ang bulaklak na iyon sa kanyang kama, ngunit wala na doon si Ariel. At pagbaba niya ay nakita niya na ipinagluto siya ng almusal ni Ariel, at nagpasya sila na mag-umpisang muli ng panibagong buhay, sa pamamagitan ng paghingi nila ng tawad sa kanilang mga pagkakamali sa isa't isa, at pagpasok ni Eche sa kanyang trabaho ay nakita na naman niya ang bulaklak na nakita niya sa kanyang kama, at nang kukuhanin niya ang bulaklak ay biglang may dumampot dito, at pagtalikod niya ay laking takot niya nang makita niya ang napakagwapong lalaki sa kanyang panaginip, at lalo siyang natakot nang makita niya ang reflection nito sa salamin dahil mukha talaga itong isang dyablo, kaya't bigla siyang nagsusuka sa banyo, at pagkaalis niya ay nakita ni Linda na puro dugo at mga uhod ang kanyang isinuka. Kinagabihan ay sinabi niya sa kanyang kapatid na si Emma na binigyan siya ng gamot ng kanyang doktor upang magkaanak na sila, at tinext niya si Ariel na bilhin na ang gamot na iyon. Pagkatapos ay nakita ni Ariel si Echa, kaya't sinundan niya ito, at nakita niya na biglang lumaki ang tiyan ni Echa, at pagkatapos ay biglang nanganak ito at bumagsak ang sanggol sa sahig at gumapang ang bata papunta sa kanya, kaya't agad siyang nagtatakbo ng dahil sa takot, at nang makasalubong niya ang kanyang kaibigan ay sinabi niya dito ang nangyari, ngunit paglingon niya ay wala namang tao sa kanyang likuran, at pag-uwi habang siya ay tulala ay makikitang tila wala lang nangyari at normal lang siyang kinakausap ni Echa. Kinaumagahan ay makikitang minamasahe na ng isang hilot si Echa. Sinabi nito na 3 buwan ang buntis si Echa, kaya't sobrang saya ni Echa sa kanyang narinig. At laking gulat naman ni Ariel sa 3 buwan na pagbubuntis ni Echa, dahil kailan lang naman sila nagbembangan nito. Kinabukasan ay makikitang masayang-masaya si Eche dahil sa kanyang pagbubuntis, at sinabi niya ito sa kanyang mga kasamahan, ngunit makikita natin na nag-aalala si Linda kay Eche, at sinabi niya dito na nakita ko na may dugo at mga uhod ang suka mo nung isang araw, ngunit nang dahil sa sobrang saya ni Eche ay hindi na siya pinansin nito, samantala sa parking ay nakarinig si Ariel ng isang sanggol na umiiyak, at nang hanapin niya ito ay nakita niya ang isang batang tila tiyanak sa loob ng isang kotse, kaya't agad siyang kumaripas ng takbo ng dahil sa sobrang takot, at pagka-uwi ay tiningnan niya ang cellphone ni Eche dahil pinagdududahan niya ito, at nang makita niya ang chat ng isang lalaki ay tinanong niya si Eche kung sino iyon. Kababata ko lang siya, bakit mo ba ako tinatanong kung gusto mo magpunta tayo ng ospital bukas para malaman mo na anak mo talaga ito, at kinabukasan pagpunta nila sa ospital ay sinabi ng doktor sa kanila na hindi buntis si Eche, kaya't sumama ang loob ni Eche sa kanyang narinig at sinabi niya ito kay Linda. Sinabi ni Linda na hindi tama ang mga nangyayari sa iyo, kaya't isinama niya ito sa kanyang teacher na si Zaini, at nang makita ni Zaini si Eche ay nakita nito ang dyablo sa likod ni Eche, kaya't nalaman na nito na may malaking problema talaga si Eche. Pagkatapos ay sinabi ni Zaini kila Eche ang tungkol sa mga higanteng sumisira sa pagsasama ng mga tao. Mayroon ka bang kahit anong mga panaginip o delusyon? Opo, meron po akong mga panaginip, kaya't sinabi ni Zaini sa kanya na sinasaniban ka ng higanteng iyon. Pagkatapos ay sinabi din ni Eche ang tungkol sa kanyang pagbubuntis, at nang sabihin ni Zaini na hindi talaga siya buntis ay nagalit si Eche, at pagka-uwi ay sobrang sumama ang kondisyon ni Eche, kaya't sinamahan siya ni Linda hanggang sa makatulog siya. Pagkatapos ay umuwi na si Linda, at sa daan ay nakita ni Linda ang isang kuting, at upang hindi ito masagasaan ay inilagay niya ito sa isang ligtas na lugar, ngunit paglingon niya ay nakita niya ang galit na higanteng dyablo at pinatay siya nito, at takot na nagising si Eche dahil nakita niya sa kanyang panaginip ang pagpatay ng dyablo sa kaibigan, at sa labas ay nakita niya na nakahandusay si Linda na gaya ng nakita niya sa kanyang panaginip.
At pagkarating ni Ariel ay nakita niyang nag-iiyak si Eche sa pagkamatay ni Linda, at habang umiiyak ay biglang lumobo ang tiyan ni Eche na tila bigla siyang nabuntis, kaya't nag-alala silang dalawa, at kinabukasan ay sinabi ni Eche kay Ariel ang tungkol sa kanyang mga napapanaginipan araw-araw, na sinabi ni Zaini na gawa daw ito ng mga higanteng diablo, kaya't nang dahil dito ay dinala na ni Ariel si Eche kay Zaini. At pagkatapos ay isinagawa na ni Zaini ang pagpapalaya sa diablo na sumasanib kay Eche, ngunit napakalakas naman ng diablo, at sinabi nito sa kanila na hindi nyo kami mapaghihiwalay ni Eche, dahil ikinasal na kami sa kabilang mundo, at pagkatapos ay umalis na ang diablo kay Eche. Sinabi ni Zaini na ang diablong ito ang sumisira ng pagsasama niyong dalawa at kailangan nyo talaga siyang mapalayas. At upang mapalayas siya ay kailangan yung dasalin ang mga verse na ito, kaya't patuloy nilang dinadasal ang mga verse na iyon sa loob ng 14 days, at mas naging normal na ang kanilang buhay ngayon na di kagaya ng dati, at dahil dito ay natigil na din ang kanyang mga panaginip, ngunit isang araw ay sinabi ni Ariel kay Eche na kailangan niyang lumabas ng lungsod para sa ilang trabaho, at pagkaalis ni Ariel ay nagdasal na si Eche ng mga verse at pagkatapos ay nakatulog na siya, at kinaumagahan pagpasok niya sa trabaho ay tila naging mga demonyo ang kanyang mga kasamahan, at sinabi ng mga ito sa kanya na Eche hindi mo ako maiiwanan, at dahil sa sobrang takot sa nangyari, kaya't kinagabihan ay nagpasama siya kay Emma sa kanyang bahay. At pagkatapos ay sinabi niya ang lahat ng ito kay Ariel, kaya't sinabi naman ni Ariel kay Emma na kahit na anong mangyari ay huwag mong hahayaang makatulog si Eche, dahil nangyari na ito dati nung makatulog si Eche ay pinatay ng diablo si Linda, at kung makakatulog siya ngayon ay baka patayin din kayo ng diablo, kaya't kinausap ni Emma si Eche upang hindi ito makatulog, ngunit habang nag-uusap sila ay biglang nakatulog si Eche dahil hindi na nito mapigilan ang antok, kaya't pinag-uuga siya ni Emma upang magising, at dahil hindi na siya magising ay biglang inatake na ng diablo si Emma, at pagkatapos ay inihampas siya nito sa pader, kaya't nawalan siya ng malay, at nang magising si Eche ay lumaki na naman ang kanyang tiyan at nakaramdam siya ng sobrang sakit, kaya't pinagsusuntok niya ang kanyang tiyan, at ginamit niya ang isang hanger upang mailabas niya ang sanggol ngunit hindi naman niya magawa. Samantala ay nagising na si Emma at pagkadating ni Ariel ay isinugod niya si Eche kay Zaini, kung saan ay pinalibutan na ng maraming tao si Eche, at ginawa na nila ang pagpapalayas ng diablo kay Eche, at sa loob ng panaginip ni Eche ay makikita natin ang mundo ng mga diablo, at naririnig ni Eche sa mundong iyon ang mga dasal ng mga tao, kaya't gusto na niyang makaalis doon, ngunit sinabi ng diablo sa kanya na hindi ka na makakaalis dito, at nang dahil sa takot ay nagtatakbo si Eche, kaya't nagalit sa kanya ang diablo at sinunggaban siya nito, at sa totoong mundo ay makikitang sinaniban na si Eche at pagkatapos ay lumutang siya sa ere at humalaklak na parang isang diablo, ngunit hindi naman nagpatinag ang mga tao at mas nilakasan pa nila ang kanilang pagdarasal, kaya't nang dahil dito ay mas lalo pang nasaktan ng diablo, sinubukan nitong takutin si Zaini ngunit hindi naman natakot sa kanya si Zaini, kaya't nang dahil sa sobrang sakit ay nawalan na ng kontrol ang diablo kay Eche, at pagbagsak ni Eche ay idinasal ni Ariel sa tenga ni Eche ang kaparehong mga verse. At sa panaginip ay narinig ni Eche na sinasabi sa kanya ni Ariel na kailangan kita at bumalik ka na sa mundo ko, at ginawa na ni Eche ang lahat ng kanyang makakaya upang makalaya na siya sa diablong iyon, at pagkatapos ay nagdasal na siya ng verse, kaya't nang dahil dito ay nawasak na ang mundo ng diablo at nawala na din ang sanib ni Eche, at sa wakas ay tumalab na din ang dasal ni Zaini, at nakalaya na din si Eche mula sa diablo, kaya't tuwang-tuwa sila Ariel at Emma dahil nakaligtas na si Eche. At pagkalipas ng 6 na taon, ay may 2 anak na ngayon si Eche at naging normal na din ang kanilang mga buhay. At makikita natin na nakita ni Emma na kinausap ng isang gwapong lalaki na nasa panaginip ni Eche ang kanyang pamangkin, kaya't pinapasok na niya ito, at sinabi ng diablo na hindi pa niya masaniban ngayon si Eche kaya't hindi niya ito iniiwanan, at sa huli ay ipinakita ang totoong babae na ginawa ng movie na ito, ibig sabihin na true story pala ito. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po Lods para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi Lods. God bless.